Kabanata 6811. Nakasuot ng puting roba na may malamig na ekspresyon ang lalaking dumating. Lumingali nga siya sa paligid at malinaw na nagsalita. Narinig kong may nagsabing ang aking young master ay nakagawa ng pagpatay. Nandito ako para tingnan kung may ebidensya ang mga saksi na nagsasabi nito. Kapag nakita kong peke ang alinman sa mga ito, papatayin ko ang mga iyon at ang kanilang mga pamilya na nagsasabing gayon. Casual niyang sabi, na parang isang matanda na nagkokomento habang nagwawalis sa mga kalsada. Gayunpaman, ramdam ng lahat ng naririto ang pagtalbog ng kanilang puso. Nagkaroon lamang ng katahimikan, maging ang tingin ni Ethan ay natigilan saglit. Iyon ay dahil nakaramdam siya ng aura mula sa matanda, na napakalapit sa punong tagapagturo. Isa siyang elite. Para naman sa iba sa mga taga Grand City, lahat sila ay natigilan. Nagawa ng matanda na mag-hover sa ere. Magagawa lamang ito kapag ang isa ay naging isa sa kalikasan. Maaaring ang ibang mga elite na hindi mula sa Grand City ay umabot sa parehong antas. Maging si Lani, na nagyayabang na may isang dakilang kapangyarihan ang sumuporta sa kanya, ay hindi maiwasang manood, at ang kanyang ekspresyon ay mapotlas sa pagkabigla. Pagkatapos, dahan-daw ang lumingon ng matandang nakaputing roba. Habang siya ay mukhang matanda, hindi siya mukhang lagay ng panahon. Sa halip, mayroon siyang aura ng isang immortal na nakapaligid sa kanya. Ang taong dumating ay ang pinuno ng lungmen, si Samuel. Nang makumpirma ni Lani at ng iba pa kung sino ang dumating, mas lalong nagdilim ang kanilang ekspresyon. Ang bawat pinuno ng Four Pillars ay isang tunay na martial arts master at nag-utos ng makabuluhang kapangyarihan sa politika. Ang lungmen ang pinakadakila sa kanila. Sinabi na ang pinuno ng lungmen na si Samuel, ay minsang nakipag-sparring sa isang senior elite mula sa Grand City at nakamit pa ang tagumpay. Ipinaliwanag nito kung gaano siya kalakas. Kaya naman ang kanyang hitsura dito ay sapat na para mabigla ang lahat dito. Kahit ang isang tunay na mandirigma tulad ni Ethan ay hindi maikumpara ang kanyang sarili kay Samuel. Sa wakas nakahanap na ako ng tagapagmana pagkatapos ng napakaraming pagsisikap sa loob ng mahabang panahon. At tingnan mo, hindi lang gusto ng Grand City na iipit sa kanya ang lahat ng uri ng krimen, kundi gusto nyo pa siyang patayin. Masyado na ba akong naging maingat hanggang sa puntong sa tingin nyo ay magagawa nyo ang lahat ng gusto nyo? Mahinahon ang sinabi ni Samuel. Mukhang nakikipag-usap lang siya, ngunit malinaw na tinatanong niya ang mga ito. Hindi mapigilan ni Clarion ang pagpikit ng mga mata. Habang isa siya sa tatlong young masters ng Parkerville, hindi niya lubos na naiintindihan kung bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin si Samuel. Kahit si Lani, ang taong namamahala sa Wasteland, ay hindi alam kung paano mag-react. Alam niyang si Harvey ang young master ng lungmen, ngunit naisip niya na nakuha ni Harvey ang lugar na iyon sa pamamagitan ng pamumulitika. Hindi niya inaasahan na si Samuel na mismo ang makakita kay Harvey bilang kahalili niya. Maraming mahuhusay na kabataan sa pamilya Bauer, ngunit hindi sila pinansin ni Samuel at pinili pa niya si Harvey. Marahil ay ipinaliwanag nito kung gaano kahalaga si Harvey. Ngunit ang pinakamahalaga, ano ang silbi ng paggamit ng reputasyon ng Grand Elder laban kay Harvey ngayong nandito na si Samuel? Si Samuel ang huling Grand Elder. Sa madaling salita, walang silbi ang trump card ni Lani. Nakikita ko, nasa inyo ang lahat ng rainstorm needles, crossbows, royal flush. Naghahanda na ba kayong i-activate ang mga ito? Bakit hindi nyo ipapakita sa akin? Nakangiting sabi ni Samuel. Matagal ko nang hindi nakikita ang mga basurang ito. Tingnan natin kung gaano kalaki ang kapangyarihan nila ngayon. Kumibot ang mga labi ni Lani, ngunit ikanaway pa rin niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga sandata. It's all a misunderstanding, Mr. Samuel. Ani Lani na may madilim na ekspresyon. Pero ngayon lang, may narinig ako tungkol sa pakikipaglaban hanggang sa huling tao, at napakaraming armas na ginagamit dito na pinupuntirya laban sa mga martial artist. Sinasabi mo ba sa akin na may hindi pagkakaunawaan? Mukha ba akong tanga? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Samuel at ikanaway ang kanyang kamay.
Isang walang anyo na alon ng enerhiya ang agad na gumulong laban sa mga tauhan ni Lani. Nagulat si Lani at ang iba pa at ginamit nila ang lahat ng kanilang makakaya para harangan ang pag-ataking ito, na ikinagulat nila. Ngunit ito ay walang silbi. Sa isang iglap lang, ginawa ng lahat ng kabataan ng Grand City ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit lahat sila ay kailangang umatras ng 3 hakbang habang umuubos sila ng isang subo ng dugo. Sa di kalayuan, may mga lalaking may longbows at crossbow din ang umungol nang bumagsak sila sa lupa. Sa isang simpleng pag-atake, ang mga depensa ng Forbidden Wasteland ay agad na gumuho. Marahil ito ang ibig nilang sabihin ng invincibility. Walang sinuman mula sa Grand City ang nang-ahas na tumayo sa tabi ni Harvey at Mandy. Pinikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Gamit ang kanyang kamay, 12-12 ng mga sundalo ang agad na tumakbo papunta kina Harvey at Mandy, na pinuprotektahan sila tulad ng mga kalasag ng karne. Binitawan din ni Harvey ang kamay niya at binitawan si Neve. Alam niyang magiging maayos siya kahit hindi magpakita si Samuel. Maaari niyang palaging ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang chief instructor. Sa ganoong paraan, maaari nilang sugpuin ang mga ito gamit ang kanyang katayuan ng mag-isa. Pero dahil nandito si Samuel, hindi na niya kailangang ihayag ang kanyang katayuan. Hindi maganda para sa kanya na ihayag ang kanyang katayuan sa ganoong paraan. Hindi ito alam ni Lani at ng iba pa. Ang alam lang nila ay pinahahalagahan ni Samuel si Harvey kaya handa pa siyang maging kaaway ng Grand City. Sa oras na ito, dahan-daang sinabi ni Lani, "Mr. Samuel, iuulat ko ito sa aking Grand." "Hindi mahalaga kung kanino mo ipaalam ito," malamig na sabi ni Samuel. "Sinabi ko na sa iyo na si Harvey ang tagapagmana ko, ibig sabihin, siya ang magiging pinuno ng isa sa 4 na haligi. Bagamat wala siyang kapangyarihang pamunuan ng buong mundo, malapit na iyon. Para labanan mo siya ng tahasan ng ganito. Sa palagay mo ba ay bumagsak na ang longmen? Binabalaan kita ngayon na kahit na ako lang ang nandito sa Grand City, kaya ko pa rin ang mag-isa na harapin ang Grand City." Nang marinig ang mga salita ni Samuel, sina Lani, Neve, at ang iba pa ay agad na nagpahayag ng hindi paniniwala sa kanilang mga mukha. Ganun ba talaga kahalaga si Harvey kina Samuel at sa longmen? Sa hitsura nito, ang pagkakakilanlan at katayuan ni Harvey ay hindi lamang para sa palabas, sila ay tunay. Kung alam nila ito, hindi sana nila ginalaw si Harvey. Gayunpaman, hindi nila maaaring pabayaan ang lahat ng madali sa yugtong ito. Kinagat ni Lani ang kanyang mga ngipin bago dahan-daang humakbang sa harapan at sinabing, "Hindi naman gustong magdulot ng problema sa inyo ni Harvey ang Grand City, ngunit mayroon kaming sapat na ebidensya para ipakita na pinatay niya ang isa sa 3 young masters ng Parkerville, si Durandal. At ang Parkerville ay isa sa 7 pamilya ng Grand City. Kailangan niyang ipaliwanag ang sarili niya. May nasaktan pa siyang tao at ng hostage bago sinubukang tumakas. Reputasyon man o tungkulin namin, wala kaming choice kundi patuloyin siya. Kung gusto talaga namin siyang patayin, sa simula pa lang, hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay. Kailangan mong maunawaan ito. Halata namang walang choice si Lani kundi sabihin iyon. Dahil kung hindi niya gagawin iyon, hindi lang niya masisira ang reputasyon ng pamilya Bennett, kundi ang reputasyon ng buong Grand City ay masisira rin." "Oh, right, Lani ba ang tawag sa iyo? At tinatakot mo ako sa predecessor mo. Taga-White Peak ka ba pag nagkataon?" Curious na tanong ni Samuel. Kinagat ni Lani ang kanyang mga ngipin at sumagot, "Tama. Galing ako sa White Peak, isa sa 7 families ng Grand City." Napangiti si Samuel at sinabing, 3 beses na akong nakipag-duel kay Ares Bennett, at 3 beses ko na siyang natalo. Kung gugustuhin ko, napatay ko siya kaagad sa huling pagkakataon. Kaya naman kailangan akong tawagin ni Ares na Mr. Samuel sa tuwing nakikita niya ako sa kalye at nakikinig sa akin. Isa ka lang greenhorn mula sa White Peak. At nagpapanggap ka na isang bagay na espesyal sa harap ko. Hindi nag-abala si Samuel na magpakita ng respeto kay Lani. Not to mention, everyone here has a good head on their shoulders. Ano ba talaga ang nangyari at kung ano talaga ang totoo?
You're telling me you don't know anything at all. Do you really think I won't kill you for playing politics with me? Napakagatlabi si Lani. Sir, I wouldn't dare play politics with you. It's the truth that their Andal was injured and murdered. Maging ang Country H laws or Grand Cities laws, Harvey would need to be investigated. You can take him with you by force, but that way, Grand City would consider him a escape. Mula noon papatayin na namin siya, at hahanapin namin siya. Nagtataka si Samuel nang marinig niya kung gaano katigas ang ulo ni Lani. Tinatakot mo ba ako? I wouldn't. Lahat ng sinabi ko totoo. It's just the law of our city. I'm worried na baka nakalimutan mo yon, so I simply wanted to remind you about it. Siyempre, kung pipilitin mong kunin siya, hindi ka namin mapipigilan. Pansamantalang umatras si Lani para mabawi ang kanyang kalamangan. Hindi siya tuluyang sumuko sa kanyang posisyon. Mula lamang doon, masasabi ng isa na si Lani ay isang individual. Enough! Stop wasting your breath with me. I'll do the same since you want to use rules and regulations against me. If you so much as touch him, Longman will also fight you until the end, to the last of our blood. Let's see if Longman or Grand City will lose all its members first. Ayaw man lang magsayang ng hininga ni Samuel kay Lani. Pasimple siyang lumapit kay Harvey at ngumiti, okay ka lang. Alam kong kaya mo itong harapin nang wala ako, pero mabuti na lang na mailagay kita sa utang ko kahit minsan. Napataas ang kilay ni Harvey kay Samuel pero alam niya ang ibig niyang sabihin. Hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol sa Grand City dahil maaari niyang ipakita ang kanyang sariling pagkakakilanlan, ngunit si Ethan, na sumusuporta sa kanya, ay nasa panganib sa hinaharap. Mula sa pananaw na iyon, may utang siya kay Samuel. Nang pumasok sa isip niya ang ideyang iyon, mahinahong sinabi ni Harvey, salamat. Medyo kakaiba ang relasyon ni na Samuel at Harvey. Hindi sila kasing simple ng isang pinuno at subordinate. Sa madaling salita, kung hindi dahil sa nakumbinsi siya ni Samuel na sumama sa kanya, hindi siya sasali sa Longmen. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na magkasama, nagsimula silang magkaroon ng isang uri ng camaraderie. Handa siyang bigyan ng kaluwagan si Samuel sa ilang bagay. Kung hindi, sa pamamagitan pa lamang ng pagtawag ni Samuel kay Harvey na kanyang tagapagmana, nagalit na si Harvey dito. Enough! There's no point staying here. Ang lugar na ito ay malamig at walang buhay. Bumalik tayo sa Walls Inn. Maaari tayong magkaroon ng isang bagay na mainit na magkasama. I also have something I want to talk with you about, sabi ni Samuel habang tinatapik ang balikat ni Harvey. Then, Samuel wanted to take Harvey with him. Biglang sabi ni Harvey. Kailangan ko munang pauwiin si Mandy. Siguro sa isang tasa ng tsaa na may gatas para mainitan ang kanyang katawan at pigilan siya sa panginginig. Pwede tayong lumabas sa ibang pagkakataon. Natigilan ang lahat pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Harvey. Paano tinanggihan ni Harvey ang imbitasyon ng isang taong mahalaga tulad ni Samuel? Basta, sino siya? Pero bago pa man sila makarecover, biglang kumuha ng crossbow si Neve mula sa isa sa mga followers niya at itinutok ito kay Harvey. Halatang galit pa rin siya. Bakas sa mukha niya ang paghihiganti at sakit habang sumisigaw. Alam kong mas mahalaga ka kaysa sinuman sa amin, Mr. Samuel. Alam kong ang isang tulad mo ay maaaring baliwalain ang lahat ng mga batas sa mundong ito. Ngunit nasaan ang hustisya sa mundong ito? Ang kapangyarihan ba ang tanging mahalaga sa mundong ito? Hindi lang ang bastos na ito ang pumatay sa fiancé ko, kinuha pa niya ako at binali ang braso ko. Gusto mo siyang ilayo dahil kaya mo. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang katwiran? Kahit na maaari mong baliwalain ang lahat sa amin, papansinin mo rin ba ang lahat ng mga batas at regulasyon? Kung aalisin mo siya, paano mo haharapin ang kritisismo ng mundo? Wala nang takot sa puso ni Neve, tanging kabaliwan na lang. Alam niya na kung hindi niya mapatay si Harvey ngayon, hinding-hindi niya magagawang maghiganti magpakailanman. Nanginginig ang katawan niya dahil sa galit.
Nakahawak ang kamay niya sa crossbow na para bang anumang oras ay hihilahin niya ang gatilyo. Buti na lang at may natitira pa siyang sense, kaya hindi siya kumilos ng walang ingat. Kung hindi, alam niyang mamamatay siya doon at pagkatapos. Nang makita ni Clarion na humakbang pasulong ang taong mahal niya, ganoon din ang ginawa niya at sinabi, "Mabuti ba talaga para kay Harvey kung basta-basta mo na lang siyang aalisin ng ganito? Masisira nito ang reputasyon na ginugol mo sa buong buhay mo. Kung ang isang tulad mo ay tumangging makinig sa katwiran, mayroon pa bang hustisyang natitira sa mundong ito?" Maging si Lani ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung ganito ang ekikilos mo, walang sinuman sa amin mula sa Grand City ang matitinag." "Ayaw niyo?" Malamig na tanong ni Samuel. "Since when do I need to convince anyone about how I do things here? If you aren't convinced, I can beat it into you until you do. Gusto niyo bang gumamit ng rules and laws para pigilan ako? Ganyan na ba talaga kayo kabaliw? Kapag handa si Harvey na sundin ang inyong mga batas, ginagamit niyo ang inyong kapangyarihan sa politika laban sa kanya, ngunit kapag ginagamit ko ang aking kapangyarihan laban sa inyo, gusto niyong sumunod ako sa batas. Sa tingin niyo ba ang Grand City lang ang makakapagsamantala sa lahat ng bagay sa mundong ito? Para maipakita niyo kung gaano kayo kabanal." Sumulyap si Samuel kay Harvey at sinabing, "Let's go. If you're willing to waste your breath being reasonable with them, it's the joke of the year." Ngumiti si Harvey at hinawakan ang kamay ni Mandy habang papaalis na sila. Nanginginig si Neve, mapait ang boses. "Harvey, hindi ka pwedeng umalis." "Samuel, kaya mo ba ginagawa ito dahil alam mo na pinatay ni Harvey si Durandal? Iyan ba ang dahilan kung bakit mo siya pinuprotektahan ng ganoon kalawak?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6815. Nagdilim ang ekspresyon ni Samuel. Ngunit bago pa mamula ang mukha niya sa galit, huminto si Harvey at iwinagayway ang kamay, na senyales kay Samuel na hindi na kailangang tumugon. Tapos, mahinahon niyang sinabi, "Never. Sinasabi mo ba na kung gusto kong patunayan ang aking pagiging inosente, dapat akong dumaan sa pamamaraan at sundin ang mga patakaran at batas?" Malamig na ngumiti si Neve. "Tama, matapang ka ba para gawin ito? Kung hindi, kami." "Of course I do. Bakit hindi?" Pinutol agad ni Harvey si Neve. "Gayunpaman, hindi lahat ay kailangang dumaan sa inyong mga batas at regulasyon. Kung gagawin natin ito, gagawin natin itong ganap na bukas at patas. Maliban sa Grand City, lahat ng 4 pillars ay naruroon din. Ang Lungmen, Dragon Palace, Dragon Cell, Dragon Guards. Gusto kong husgahan ang lahat ng 5 panig. Do you dare to accept this? If the verdict is that I'm guilty, then I'll kill myself on the spot without any hesitation. But if I'm innocent, then I will use my power as Country H Martial Arts Alliance's representative to take back all the Grand City's extraterritoriality in Country H. I want all you to lose the power to affect the outside world." Paano ang tunog na iyon? Kinilig si Neve. Hindi lang handa si Harvey na siyasatin, gusto pa niyang husgahan ng lahat ng 5 paksyo ng sabay-sabay. Medyo malaki rin ang taya niya. Hindi siya nang ahas na tanggapin ang taya at kahit na wala siyang karapatan. "Ano, hindi mo tatanggapin?" Napangisi si Harvey. "The moment we are doing this seriously, Grand City decided to give up. Is the reason you didn't dare to take the bet because you know the real truth? If you wouldn't dare accept this, just leave." Seryoso. Tumalikod na at umalis si Harvey, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga tao mula sa Grand City. Lahat ng lalaki at babae mula sa Grand City ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, na nanginginig sa galit. Hindi lang sila pinahiya ni Harvey, pati na rin ang mga ito. Kung hindi nila ito tatanggapin, mawawala ang lahat ng kanilang reputasyon sa labas. Pero kung tatanggapin nila, ayos lang kung manalo sila. Ngunit kung natalo sila, hindi iyon maaaring tanggapin ng Grand City.
Napasinghap si Lani nang makitang pumasok si Harvey sa helicopter. Malamig niyang sinabi, "Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo, Harvey? Fine, we'll do it your way. I want justice to prevail in this world." Mabuti, huminto si Harvey na may malamig na ekspresyon sa mukha. "Maaari mong imbitahan ang mga sasali sa pinagsamang paglilitis. Ayos lang kahit na gusto mong imbitahan ang mga konektado sa iyo. Kung sino man ang gumawa ng hindi patas sa isang bagay na kasing laki nito ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Gusto kong makita kung sino ang iimbitahan mo." Labis na napahiya si Lani habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumagot. "Huwag kang mag-alala. Ang mga taong mahanap ko ay magagawang matupad ang iyong mga kinakailangan. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong lubos mong malalaman ang iyong mga kasalanan bago ka mamatay." Tumalikod na si Lani at umalis pagkatapos sumigaw. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Harvey habang nakatingin sa kanya na naglalakad palayo. Baka tumaya din sila nang malaki kung tataya sila. Hindi siya natatakot sa kanila. 11:11 ng umaga. Wright Estate sa Walls Inc. Ibinaba ni Emery ang tablet at tinanggal ang salamin sa kanyang noo. Napabuntong hininga siya dahil sa pagod. Papatayin na sana niya ang kanyang reading light para makatulog. Ngunit bago pa niya ito mapatay, narinig na niya ang tunog ng mga makina ng sasakyan na nagmumula sa labas. Lumilitaw ang mga figure sa loob ng estate sa isang sandali, na nagpahinto sa Jeep Wrangler sa kanilang mga truck. "Mr. Wright, ako ito. Ako." Mabilis na bumaba si Janus sa Jeep Wrangler, at puno ng excitement ang mukha. "Boss, balita mula sa harapan." Nagpunta ang pinuno ng lungmen upang iligtas si Harvey, ngunit dahil pinilit ni Lani at ng kanyang pangkat si Harvey at ang iba pa, personal na sinabi ni Harvey na tatanggap siya ng magkasanib na paglilitis mula sa 5 paksyon. Maliban sa Grand City, lahat ng 4 na haligi ay naruroon. Magkakasala man siya o hindi ay depende sa paglilitis na ito. Nang marinig iyon ni Emery, mahinahon niyang tinanong, "Kung gayon, bakit ka nasa sabik?" Lumapit si Janus habang nasa tabi niya ang kamay. "Boss, matagal na siyang lumalaban sa atin. Hindi ba maganda kung mapatay na siya? Hindi lang Grand City, kundi maliban sa lungmen, na pumanig sa kanya. Sa tingin mo ba't abi sa kanya ang 3 pang haligi?" Sa sandaling humingi siya ng pinagsamang paglilitis, ang kanyang kapalaran ay selyado na. "Oh, ikaw?" Napabuntong hininga si Emery nang hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. "Kung gayon, ano ang dahilan ng iyong presensya dito?" "Upang bigyan ng Dragon Guards ng mga utos." Mabilis na sagot ni Janus. Alam ng lahat na isa ka sa 10 tao na dapat protektahan ng Dragon Guards. Maaari ka ring magpasya kung sino ang mamumuno sa Dragon Guards. Paano mo hindi mabibigyan ng leksyon si Harvey sa panahong ito? Sinasabi mo ba sa akin kung ano ang gagawin? Napatingin si Emery kay Janus. "Gaano ba kadalas ko kailangang sabihin sa iyo na dapat kang manatiling kalmado sa tuwing may mahalagang mangyari? Nakita mo lang ang masamang kinalabasan ni Harvey mula sa paglilitis na ito, ngunit hindi mo makita kung paano rin siya magkakaroon ng magandang resulta." "Magandang resulta?" Ngumuso si Janus. "Paano siya makakakuha ng magandang kinalabasan sa sitwasyong ito?" Pagkatapos, mahinahong sumagot si Emery, "If I'm being honest, I don't believe Harvey killed Verando. What do you think?" Natigilan si Janus bago nag-alinlangan na sumagot. "Sa pagkakaintindi natin sa kanya, hindi siya ganoong klase ng tao." Huminga ng malalim si Emery. "Hindi pa ba sapat iyon? Kung alam mong hindi niya pinatay si Verando, hindi mo ba masasabi kung paano ito magtatapos?" Natulala na naman si Janus. "Fine, I'll give my orders." Kinuha ni Emery ang panulat sa mesa at nagsulat ng isang salita sa isang papel. Tapos, binigay niya kay Janus. Ipadala ito sa Dragon Guards. Malalaman nila kung ano ang gagawin. Napakurap si Janus nang makita ang salita sa papel. "Harmony." Ikanaway ni Emery ang kanyang kamay bilang kawalan ng interes pagkatapos niyang ibigay kay Janus ang papel, na sinasabi sa kanya na maaari na siyang umalis. Tinitigan ni Janus ang papel, at hindi maintindihan kung para saan iyon.
Pagkatapos lamang niyang umalis ay bumantong hininga at bumulong si Emery, lalong nagiging komplikado ang mga bagay. Kung gusto kong umakyat, ito ay nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Ang pagiging patriarch ng pamilyang Wright ay nangangahulugan ng pagiging pinakamahalagang tao sa bansa H. Pinaplano ito ni Emery sa loob ng maraming taon. Si Harvey ay lumitaw nang si Emery ay nasa bingit na ng tagumpay, na nagdulot ng maraming pagbabago. Kung hindi ko kayang palalain ang mga bagay-bagay para sa kanya, pagkatapos ay bibigyan ko siya ng kamay kapag siya ay nasa hirap. Mas mabuting mag-alok sa kanya ng tulong kapag siya ay wala na sa gulo. Dahil lamang sa tinutulungan niya si Shena ngayon ay hindi nangangahulugan na hindi niya ako matutulungan sa hinaharap. Ito ang paraan ng pamamahala ng mga relasyon. Bumulong si Emery, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng malakas na pagtitiwala. Ito ang uri ng pagpapataw na dapat taglayin ng isa bilang pinuno ng 4 na Young Masters ng Wolfsing. Sa Xavier's ng Wolfsing, si Nuzhan ay naglalaro ng chess na mag-isa. Nakaupo sa tapat niya si Jessie na may malungkot na ekspresyon. Kakatawanin ko ang Dragon Cell para pumunta sa Forbidden Wasteland sa pagkakataong ito. Ano ang iyong mga order? Napatigil sandali ang kamay ni Nuzhan na nakahawak ng chess piece bago sinabing, "What do you mean by orders?" Dragon Cell represents justice in our country. Since we are attending it as part of the joint trial, of course, we need to be just and fair. Not only must we do this, but we also can't turn this into our weakness. Our relationship with Harvey is not only closest. If there are not only close, pero makakasama din ito kay Harvey. Madilim ang ekspresyon ni Jessie bago siya sumagot, posible bang talagang patayin ni Harvey si Durandal? Kalmadong tanong ni Nuzhan, ano ang iyong iniisip? Kasabay nito, sa Yorks ng HL Casino sa Hong Kong City. Katatapos lang maligo ni Lexi at maglalagay ng cream sa katawan para ma-exfoliate ang dead skin. Sa oras na ito, isang makalumang mobile na lagi niyang dala kasama ang kanyang singsing. Dahan-daang kinuha ni Lexi ang nagriring na telepono at sinabing, gawin mong bilangin ang oras mo. Lexi, may kailangan akong gawin mo ng personal, isang malumanay na boses na nanggaling sa kabila. May ipapadala ako sa iyo na mga detalye mamaya. Ngunguso si Lexi at ibinaba ang tawag. Ngunit halos kaagad, binigyan siya ng isang katulong ng isang tablet. Sinamaan niya ito ng tingin at ngumiti ng malapad. Oh, Harvey, to think na hahantong ka sa ganito balang araw. May naghanda ng flight ko. Pupunta ako sa Forbidden Wasteland. Nang magtipon-tipon ang mga kinatawan mula sa Dragon Guards, Dragon Cell, at Dragon Pala sa Forbidden Wasteland, tumigil ang isang Rolls-Royce Phantom Extended. Pumasok si Shena sa isang manor sa kanayunan ng Wolfsing na nakasuot ng itim na damit. Ang hitsura ng babae ay naging nakakabighani kahit na hindi nangangailangan ng mga karagdagang accessories. Maging ang ilan sa mga gwardya, na may bakal, ay hindi napigil ang humanga kung gaano siya kaganda matapos siyang bigyan ng likas na tingin. Ibinaba ni Dan, na umiinom ng tsaa, ang kanyang tasa nang makita ang babae. Isa talaga siyang prinsesa, isang prinsesa na may kagandahan at pandaraya. Mapapangiti pa nga siya sa panaginip kung maabyutin niya ang isang babaeng tulad nito. Ngunit agad na pinigilan ni Dan ang kanyang sarili na magkaroon ng mga kakaibang pag-iisip. Nang tumingin siya kay Shena na lumalapit sa kanya na may malamig na ekspresyon, nakangiti niyang sinabi, bakit ka narito, Shena? Narito ang ilang mamahaling tsaa mula sa timog. Ilang kilo lang ang kanilang nagagawa sa isang taon. Nagawa kong mapalad na makakuha ng mga ito. Gusto mo bang tikman? Malamig ang ekspresyon ni Shena. Hindi niya pinansin ang paanyaya ni Dan, agad siyang nilapitan, at sinampal. Sampal. Malinaw ito habang umaalingaw-ngaw sa hangin. Hindi lamang may bakas ng kamay sa mukha ni Dan, ngunit may dugo ring tumutulo mula sa kanyang bibig. Agad na nagsilabasan ang lahat ng kanyang mga bantay, na naroon man o nagtatago sa anino. Gayunpaman, pinigilan sila ni Dan gamit ang isang kaway ng kamay na may kalmadong ekspresyon.
Naglabas siya ng paper towel para panasan ang dugo sa labi niya pero maamo pa rin ang mukha niya. Sino ang nagpagalit sa iyo? Sabihin mo sa akin ang isang pangalan, at tutulungan kita. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Dan nang sabihin niya iyon. Dan, hindi mo na kailangang magpanggap at umasta na parang inosente ka. Bukod sa katigasan ng boses ni Shena, matalas ang tono nito, na parang gusto niyang gawing tinadtad na karne si Dan. Nagkunwaring nag-isip si Dan bago ngumiti. Oh, don't tell me you're here for that, Harvey. I believe an outsider wouldn't affect our relationship, di ba? Malamig na sagot ni Shena, naiintindihan ko ang iyong galit nang may namatay mula sa Grand City, at ang taong iyon ay iyong pinsan. Kaya hindi kita pinigilan. Sinuportahan pa kita noong sinabi mong gusto mong kunin si Harvey para sa isang investigasyon. Dahil naniniwala ako na, bilang young master ng Parkerville, natural na matututuhan mo ang lahat ng iyong makakaya tungkol dito. Ngunit hindi ko inaasahan na ang iyong paningin ay maaaring maging napakakitid. Napakakitid nito na sumasalungat sa aking inaasahan. Hindi ka pa nakapagsisimula ng pagsisiyasat at nakagawa ka na ng bitag para sa kanya. At nakuha mo pa ang atensyon ng Sword Camp at ang pinuno ng Longmen. Talagang hindi ka nagpipigil sa mga sorpresa. Maliban sa galit, may disappointment din sa mga mata ni Shena. Akala niya ay ibang tao si Dan. Ngunit sa huli, pareho lang siya. No need to be so agitated, Shena. It's be bad if it affects your health. Walang pakialam na sagot ni Dan. Isang utos lang ang ibinigay ko sa kanila pagkatapos nito, gawin ang trabaho nila. Hindi ko na pinakialaman ang kaso pagkatapos na ibigay sa kanila ang utos na iyon. Paano mo ako maakusahan na nag-set up sa kanya? Sa ibang anggulo, worth it ba ang lahat ng effort niya? Malamig na sinabi ni Shena, syempre worth it siya. At kailangan din yun, dahil representative siya ng Martial Arts Alliance. Not to mention na kinuha niya ang pwesto na dapat maging iyon noong una, di ba? Ganyan ka ba talaga ka-generous at wala kang galit sa kanya? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Dan, siya lang ang kinatawan sa pangalan lamang. Bakit ko siya kasusuklamin? Dahil makukuha rin niya ang kapangyarihan sa lalong madaling panahon, sagot ni Shena habang malamig na nakatitig kay Dan. Marahil sa simula, walang pakialam si Harvey sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kinatawan. Ngunit kapag may nagsimulang maglagay sa kanya sa gulo dahil dito, sisimula na niyang pakialaman ito kahit na sa simula pa lang ay hindi niya alam. Hindi mo alam kung anong uri ng tao ang nasaktan mo dito. Nang marinig ni Dan ang mga salitang iyon, napangiti siya. Noong nakaraan, ang isang tulad ni Harvey ay walang karapatang maging bahagi ng usapan. Ngunit sa ilang kadahilanan, naniwala si Shena na ang maliit na basurang ito ay tila isang taong mas maimpluwensya kaysa sa una niyang naisip. Alam kong hindi mo ako pakikinggan, pero may kailangan pa akong ipaliwanag. Hindi na tayo imperyo. Ang katayuan ng Grand City ay nakapagpasaya sa maraming paksyon. Sa nakaraan, walang nakakita ng dahilan para gamitin ito laban sa iyo. Pero ngayon, dahil sa pag-target mo kay Harvey, binigyan mo sila ng opening. Matitikman mo na ang sarili mong gamot sa lalong madaling panahon. Malamig na tanong ni Dan, gamot. What do you mean? Mahinahong sumagot si Shena, pagkatapos ng magkasanib na paglilitis. Mawawala ng bisa ang lahat ng impluwensya ng Grand City sa bansa H. Nangangahulugan ito na ang mga dekada ng trabaho ng iyong pamilya ay magiging walang kabuluhan. Dan, dapat mong simulan ng pag-iisip kung paano ito ipapaliwanag sa lahat sa sandaling bumalik ka sa Grand City. Sa oras na ito, si Lani ay nakatayo sa pinakamataas na lugar sa Forbidden Wasteland habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya, ngunit ang kanyang isip ay puno ng kawalan ng kakayahan. Sila ay nasa malaking problema ngayon. Kung gagamitin lang nila ang mga batas at panuntunan ng Grand City, magkakaroon sila ng 100% na pagkakataon na bigyan si Harvey ng hatol na nagkasala. At kung nagawa niyang imbitahan ang lahat sa kanyang listahan at lahat ng tao mula sa Four Pillars ay may kanya-kanyang sarili, kung gayon maaari pa rin niyang manipulahin ang resulta. Ngunit nang si Lani ay tumatawag sa kanila,
napansin niya na ang lahat ng mahahalagang bagay na nagawa niyang makipag-ugnayan ay maaaring agad na ibinaba ang kanyang tawag o ganap na hindi pinansin ang kanyang mga tawag. Ang isang tulad niya ay palaging nakakakuha ng kalamangan. At mula sa mga detalyeng ito, masasabi niya na habang ang apat na haligi ay maaaring hindi tumayo kay Harvey, sila ay magiging ganap na neutral pagdating sa pagharap dito. Kung ang mga bagay ay umunlad sa ganoong paraan, kung gayon ang mga pagkakataon na mahatulan si Harvey ay 50% na pagkakataon. Nais ni Lani na umalis at kumuha ng mga reinforcement mula sa Grand City. Ngunit napansin niya na binantayan na ng mga sundalo mula sa Sword Camp ang bawat daanan na maaaring magamit upang makapasok sa Forbidden Wasteland. Ang mga utos na kanilang natanggap ay maaaring makapasok ang sinuman ngunit walang makaalis sa lokasyon. Dahil sa nangyari, nawalan ng pag-asa si Lani. Napansin niya na maling tao talaga ang tinawid ng Grand City. Nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, mabilis niyang sinimulan ang pag-iisip kung ano ang gagawin kung ang mga bagay ay hindi mangyayari gaya ng kanilang pinlano. Maya-maya, nagsimulang dumating ang mga pangunahing miyembro ng Four Pillars. Hindi na kailangang banggitin kung sino ang kumakatawan sa Longmen. Ang galing sa Dragon Palace ay si Madam Lexi ng Yorks ng Hong Kong. Ang kumatawan sa Dragon Cell ay ang kanilang pinakabatang commander, si Jessie ng pamilya Xavier. Para naman sa Dragon Guards, ang dumating ay isang lalaking mukhang ordinaryo. Napaka-plain looking niya na walang makakapansin sa kanya kung siya ay isasama sa gitna ng karamihan. Hanggang sa puntong walang nakakaalala sa itsura niya matapos siyang makita, pero maaalala lang siya kapag nakita siya muli. Matapos alagaan si Mandy, tumabi si Ethan kay Harvey at nagtanong, "Kilala mo ba silang lahat, sir?" Tumango si Harvey. Hindi lamang niya kilala ang mga ito, ngunit ang kanilang mga relasyon ay medyo malapit din. Tapos, tinuro ni Harvey yung taong may ordinary look. Sino siya? Pagkatapos, bumulong si Ethan, kung hindi ko siya nakita muli, halos hindi ko na matandaan kung sino siya. Siya ang tagapagmana ng Dragon Guards, ang pangalan niya ay Spectre. Siya daw ang may tungkuling protektahan ang mga VVIP. Para siyang anino, at kaya niyang protektahan ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pananatili na malapit sa kanila. Ngunit wala sa mga VVIP na ito ang nakakaalam ng kanyang pag-iral. Siya ay napakamaingat, ngunit siya rin ay napakalakas. Nabalitaan ko na dahil sa kanya kaya lumipat si Jessie sa Dragon Cell. Tumango si Harvey. Totoo, medyo kakaiba ang personalidad ni Jessie. Hindi siya bagay na manatili sa Dragon Guards. Pero parang ipinanganak si Spectre para dito. Tumingin si Spectre sa kanilang dalawa bago pumasok sa Underground City nang marinig niyang pinag-uusapan siya nina Harvey at Ethan. Samantala, lumapit naman si Lexi kay Harvey at ngumiti ng pagkatamis-tamis. "I didn't expect we to see each other so soon, Harvey. Do you regret the fact na hindi mo ako niloko noong nagkita tayo sa Hong Kong noon?" Kabanata 6820. Sumulyap si Harvey kay Lexi at mahinahong nagsalita, "Lexi, nandito ka para kumatawan sa Dragon Palace, hindi sa HL Casino. Kapag kinakatawan mo ang casino, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Pero kung kusa ka pa ring kumilos kapag kumakatawan sa Dragon Palace, ano sa tingin mo ang mangyayari?" Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, tumugon si Lexi, "Dahil asawa ako ng pinuno ng Dragon Palace, magagawang protektahan ako ng asawa ko sa kung ano man ang idinulot ko. Dahil lang sa wala siyang maibigay sa akin, mabibigyan man lang niya ako ng karapatang gawin ang gusto ko, hindi ba?" Napangiti si Harvey. "Kung gayon, umaasa akong maaari kang maging kumpiyansa gaya ng dati." Mabilis na nawala ang figure ni Lexi sa Underground City. Lumapit si Jessie kay Harvey at tumango sa kanya. "Nagkita tayong muli, ngunit hindi ako narito para makipag-usap sa iyo, kaya paikliin ko ito. Papanatilihin ko ang pagiging patas ng batas dito. Kung inosente ka, ang taong bumalandra sa iyo ay magbabayad ng hindi maisip na presyo. Ngunit kung ikaw ay nagkasala, pagkatapos ay papatayin kita bago ka magdusa ng labis na sakit bago mo patayin ang iyong sarili. Hindi ka magagalit dyan, di ba?
Tanong ni Jessie, na natatawa. Of course, I won't. If you all you can maintain fairness and justice in this trial, it'll be best for me. Kung ako naman ang may kasalanan o hindi, malalaman natin sa pagsisimulan ng paglilitis, di ba? Sa oras na ito, mula sa hindi kalayuan, naririnig ng lahat ang umuusbong na tunog mula sa umiikot na talam ng isang helicopter. Lumapag ito sa likod kung saan may espasyo para mapunta ito. Nang makita ito, pinikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Mukhang magiging seryoso rin ang Grand City. Dahil ang kadadating lang ay isang taong napakahalaga. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas mula sa helicopter ang isang matandang nakasuot ng puting damit. Ang kanyang pagpapataw ay hindi mas mahina kaysa kay Samuel. Pareho sila ng aura ng isang mananakop. Gayunpaman, kung ikukumpara sa kanya, kinailangan ng matanda na maghabol ng hininga matapos maglakad ng ilang hakbang. Saglit na nakinig si Harvey at sinabing, he's severely injured. The injury is on his lungs. He's using his powers to suppress it. Sino siya? Nagdilim ang ekspresyon ni Ethan habang bumubulong, si Master Jeffrey ng Universal Sect. Hindi lang siya ang pinuno ng Universal Sect of the Sacred Training Grounds, kundi isa rin siya sa 7 predecessors ng Grand City. Higit sa lahat, siya ang lolo ni Niamh, at si Niamh ang kanyang nag-iisang apo mula sa kanyang kadugo. Mahinahong sinabi ni Harvey, mukhang hindi walang silbi ang Grand City gaya ng iniisip natin. Sa pagpapadala ng isang matandang tulad nito, dapat ipakita ng lahat sa kanya ang paggalang. Hindi lang yan, sabi ni Ethan habang umiiling. Bago ka bumangon, sinalakay tayo ng mga elite mula sa Island Nations. Ang pinakamalakas na tao mula sa Royal House, ang Medical Sage ng Island Nation, ang pinakamahusay na Sword Saint, at ang Master ng Yin-Yang Technique, si Isoroku, ay sumalakay sa amin kasama ang 4 na Sword Saints. Sa labanang iyon, inalagaan ng 4 pillars ang bawat Sword Saint habang si Isoroku ay dumiretso sa Walsing. Noong nasa bingit na tayo ng pagkatalo, nilabag ni Master Jeffrey ang mga alituntunin na hindi dapat makagambala ang Grand City sa mga nangyayari sa mortal na mundo at umalis sa lungsod. Hindi lamang niya tayo iniligtas, ngunit nasaktan din niya si Isoroku. Ang mga disipulo mula sa Universal Sect ay nagpunta rin sa buong bansa upang pigilan ang mga elite ng Island Nation, at lahat sila ay nasugatan o napatay. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, at hindi na siya nakabangon ng lubusan mula sa digmaang iyon. Sa madaling salita, hindi lang malaki ang utang ng 4 pillars sa kanya, kundi ang country age.